Isa sa mga kinoconsider ng iba na parang mortal sin sa battle rap ay ang ghostwriting. Madami na rin gantong bintang sa mga battles. Syempre madali namang mag-imbento ng gantong angle, diba? Pero may ibang instance na may kwento na nagsusupport dun sa paratang nga na pag-ghostwrite. Yan mismo ang tatalakayin natin dito sa video na to. Pero disclaimer lang, hindi porket na-include dito ay 100% accurate na. Syempre, part na rin ng battle rap ay yung exaggeration, diba? So, maaaring yung iba dito is ganun yung case or maaaring false crack lang for the sake of punchlines. Wala din ako intensyon na manira ng MCs dito. Pure observation ko lang ito bilang isang tagahanga. Kung tingin nyo may na-miss ako, pwede nyo i-comment yan sa baba para i-include natin sa part 2. Una ay sina Shernan at Flick G. Year 2017 sa 2x2 clash ng TMSM versus Dam sa Flick G, nasabi nga ni Flick na umambag daw siya ng sulat kay Shernan sa laban niya kay Balakid. Hindi naman ito tinanggi ni Shernan. Nagrebat pa nga siya na may linya din daw si Flick G na galing sa kanya. Nasabi rin niya na minsan nagbibigayan din talaga ng idea pag tropa, which is tingin ko mismong case dito. Tingin ko hindi naman yung mismong from setups to punchlines na sulat yung bigayan nila dito, kundi siguro yung premise lang or yung mga idea nga yung nasi-share nila sa isa't isa. Pero real talk, nung laban nyo ni Balakid dapat matagal na tong laglag. Kaya ka lang naman nanalo dahil may Flick G nag-ambag. Pero kung di ako sumulat, malamang laglag ka sa hurado. Wala kang pinagkaiba sa balota. Kasi kailangan pa kitang sulatan para lang magkaboto. Isa ding nagsusupport dito ay yung history na nakalaban ni Flick G si Balakid dati. So di natin alam, baka may leftover bars or mga linya siyang hindi nabuo or hindi nagamit na na-share niya kay Shernan. Pero umani nga ng controversy tong 2x2 battle nila kasi matapos yung reveal nila na ito, nag-backtrack yung mga fans at napansin nila na isa si Flick G sa naging judges nung laban nila Shernan at Balakid. Question ng mga fans yung judging ni Flick G kesyo may halong bias daw considering na ayun nga may ambag siyang sulat kay Shernan. At naging split decision pa yung battle na yun. Well, yung mga gantong controversy ay nangyayari talaga sa kahit anong field ng competition. Like sa boxing nga, diba, na known sa mga controversial judging. Anong panama nyo sa Flick G bars? At Dams of Low. Hindi nyo yun kayang gawin. May tumatak din naman sa kanila. Meron. Linya ko rin. At ang kapal ng mukha mo. Alam nyo, kada laban, pag magtotropa, magkaagrupo, nagbibigayan niya ng idea. May binigay ako sa'yo. May binigay ka rin sa'kin. Tulad nung keyboard na alphabetical at bulbul sa sabon, galing yun sa'kin! Kaya ang kapal ng mukha mo! Tarantado ka! Tapos... ha? Hindi! Kasi kayo... Sa isang podcast guesting ni Basilio, naamin niya dito na siya yung nagsulat ng mga linya ni Lil Sisa sa unang battle niya sa Sunugan. Kalaban niya dito ay si Jamie, na sa isang Break It Down episode ay inamin din ni Looney na tumulong daw din siya sa mga verses ni Jamie nung battle na yon. Parte nung ibang nirap ni Jamie, sinulat ko. Tinulungan din siya ni Datu, alam ko. Tapos si Lil Sisa naman, si Basilio yung ghostwriter niya dati. Kumbaga, pag babae kasi yung bumabattle, usually talagang may ghostwriter yun. At hindi masyadong, siguro, hindi masyadong frowned upon. Parang medyo accepted na may ghostwriters yung mga babae na sumasali dito sa Flip Top. Then nung lumaban na si Lil Sisa sa Flip Top, si Basilio pa rin yung naging ghostwriter niya. Wala pang battle si Basilio nito sa Flip Top kaya nakakabilib na talagang alam niya kung paano magsulat para sa crowd dahil madami ang tumatak na linya dito, including yung iconic Darating si Mayor line. Si Basilio yung nagsulat nun. 2 years later ay finally bumatil na si Basilio and went on to be one of the best jokers sa history ng Flip Top. So, yun, nang kalaban niya si Jamie. So, sabi ko, sa ngayon, dahil hindi mo pa masyadong kabisado yung labanan or yung mechanics yan, ako muna magsusulat ng mga babanggitin mo. Yan, katulad nga nung yung tumatak na linya na yung darating si Mayor, magugas ka ng bilat. Yun, tumatak yung linya na yun. Tapos yun nga. Galing yun sa teacher galing taon ng teacher Dito naman, in-expose ni Poison 13 yung parang behind the scenes na mga verses na naspit ni Romano sa battle niya kay Batas noong 2015 Isabuhay Finals. Detalyado ang pagkakalahad ni Poison 13 dito. May kwento talaga, andun yung timeline specifics at nag-name drop pa siya kaya mapapaisip ka tuloy bilang fan. Tsaka yung Apoc Romano history pa, diba? About sa pagla-line bite daw ni Romano sa mga World War MCs dati.
Pero what makes this more convincing ay yung hindi pag-rebat ni Romano, kasi di ba kilala si Romano bilang isang mahusay mag-rebat, kaya very unusual na hindi man lang siya nag-try dito na ipagtanggol or clear yung mga accusation sa kanya, dahil yun talaga yung naging primary angle ni Poison 13 sa round niya. Well, naging tikdikan naman tong battle na to, pareho silang nagka-moments at sa huli ay na-pull off ni Poison 13 yung panalo. Kasi tong idol nyo noon pa man kay Say Rodriguez na nagpapasulat, kaso ang malas mo. Busy siya nung mga panahon na yon, kaya hindi kanya maasikaso. May laban din kasi siya kay Invicto sa World War, kaya tinawagan niya ako. Sabi niya, "Hello boys, nagpapasulat na naman sa akin si Romano. Tulungan mo ako tol, bibigyan niya daw ako ng 10,000. Pero aso kang kausap, kasi wala ka man lang inabot kahit 10 piso. Kaya malaking question, Mark yan pare. Kasi ang hirap mo nang itindihin. Mark, ang sabi, di naman ganyan yung style mo dati. Mark, anyari. Huwag mo sabihin tumalino ka porke tropa mo si Mark Andrade. Bobo ka kasi, batas. Kaya may tutor ka. Tas ang laki ng ulo, palibasa, hindi lang isa yung utak kasi may tumor pa. Malaking question, Mark. Yan pare. Mark, ang sabi. Mark, anyari. Mark Andrade. Suporta. Pumorba. Tutor ka. Di lang isa ang utak mo kasi may tumor pa, putang ina. Kaya hindi na namin pinasa yung round 3. Nag-joke tuloy si Gago. Tapos si Say pa yung sinisisi mo, pinagmumura mo pa yung tao. Tangina. Sa 2-on-2 battle naman ni Mot Surhenyo laban kina Lipcram Jonas, nag-quote si Surhenyo ng specific na linya na binigay niya daw kay Lipcram. Year 2018, ito yung phase na improving at binubuo pa ni Lipcram yung style niya sa battle. At isa nga sa mga naikukumpara sa kanya noon ay si Surhenyo, to the point na ginagamit na itong angle sa battle. Sa case naman ng ghostwriting, siguro dahil nasa isang circle na rin at magtropa na talaga sila noon pa, kaya may nailabas na ganung reveal. Ngayon, masasabi ng na-perfect at nahanap na ni Lipcram yung sarili niyang style sa battle, sobrang effective niya at isa sa mga well-rounded MCs ngayon ng Flip Top. Pero ang sabi niya kay Fruz, Ya, paano ako mangingilag sa'yo? Kaya kita dito gawing abo. Sa dala kong apoy at patibong, sunog tong masamang damo. o di ba pare ang galing niya? Ngayon anong pakiramdam na nagwagi ka dahil sa pinagamit ko na linya? Oo, pinahiram ko lang ng bara to para yung sulat niya pala rin. Ironic na ikaw tong mukhang Arabo, pero ikaw tong nanghihiram sa akin. Oo, mukha. Oo, binigyan mo ako ng linya. Malugod ko yung inaamin. Pero yung laban nyo ni Pukuda, yung Shohoku reference, di ba? Sa akin yun nang galing. Diba? Oo, tignan mo, sumasagot oh. Tignan mo naman, bad trip na. Sakto lang na meron kang here kasi iyakin ka. At ikaw? Nag-improve na daw to't naging henyo. Wow, ang cool. Paanong di mag-i-improve eh? Taga-sulat niya si Sur. Tapos kung umasta, G na G. Kala mo talaga, sulat ni Lip. Si Surhenyo magaling pala sa surgery. Kasi in-improve niya itong lip. Unang talo mo kay Doc Pau. Na-virginan ka nung doktor na Rizaleño. Kaya kalaunan itong puta kumonsulta na sa henyo. Kaya surprise yung dating nung sulat pinagawa sa iba nitong nursery. Ganyan talaga pag pangit yung lip, inaasa sa surgery. Dito naman, pure claim lang ang nasabi ni Nikki. A very typical ghostwriting angle. May mga specific naman siyang linyang nabanggit dito na galing daw kay Sak Maestro, pero hindi niya nabanggit yung source of info, kumbaga kulang sa detalye. Pero si Sinyo at Sak, di ba, may history na tong dalawa. Nag-battle na rin sila hanggang sa may nabuo na ang kwento na si Sak daw ang ghostwriter ni Sinyo. I highly doubt this kasi ibang-iba sila ng way of writing, humor and all. Kaya ko lang nasali to dito kasi isa nga to sa naging running angle kay Sinyo sa mga battles niya. 50 hanggang 70% sa mga linya mo galing sa maestro, di ba? Ha? Tulad ng welcome back tol, murder breath kill, at yung skemang pag hinampas kita ng combat shoes, yun ang literal na child abuse. Whoa! Tapos yung linyang KOTD, knockout si Tipsy D, galing din yun sa maestro. Los! Sa madaling salita, kaya hindi mo naramdaman na binoto kita kasi yung mga linya mo, si Sak may katha. Pero hindi naman daw lahat kasi masyado daw risky. Yung mga bars niya lang laban kay G-Spot at Tipsy.
at sa iba pang MC, pero wag mo nyo nang itanong. Basta pag may narinig kayong magandang linya, alam nyo na yon. Pag nakarinig naman kayo ng pangit, siya na yon. Rapper ka, hindi stand-up comedian, mag-multi ka tanga. Mga taga-sulat mo, ang gagaling tumugma, lalo na lila sa kadaga. Mga ghostwriter mo, pinipilit hindi mag-multi para hindi halata.